May mga lugar sa mundong ito na tila humahawak ng sobrang hininga ng kawalang hanggan, kung saan ang kasaysayan ay hindi lamang naitala, ngunit nadama sa mga bato mismo. Ang Jerusalem ay isa sa nasabing lugar, marahil ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ito ay isang lungsod na pinagtagpi sa tela ng kasaysayan ng tao, na inaangkin ng mga pananampalataya, ipinaglaban ng mga bansa, at iginagalang ng bilyon. Ngunit sa ilalim ng mga pamagat at mga debate sa politika, mayroong isang mas malalim na kwento, isang katotohanan na marahil ay natakpan ng oras at salungatan. Marami ang nagtanong, kanino ang tunay na pag-aari ng Jerusalem? Ito ba ay tungkol sa mga linya sa isang mapa o mayroon bang isang bagay na mas malalim, isang bagay na nakasulat sa mismong puso ng espiritual na tradisyon? Ngayon, magkakasama tayong maglakbay sa pamamagitan ng mga layer ng sinaw ng lungsod na ito na tinuklasan ang mga pinagmulan nito, na nauunawaan kung bakit naging sagrado sa napakaraming at paggalugad ng mga thread ng kapalaran na ang Diyos ay tila pinagtagpi sa mahaba at komplikadong pag-iral nito. Maghanda upang makita ang Jerusalem hindi lamang bilang isang geopolitical hotspot, ngunit bilang isang lugar na naantig ng banal, isang lungsod na may isang kapalaran na malalim na nakipag-ugnay sa pananampalataya mismo. Anong mga nakatagong katotohanan ang naghihintay sa kasaysayan nito? Galugarin natin. Alisin natin ang mga layer ng milenya, ang mga templo, simbahan, moske, at mga dingding na itinayo ng mga hari at emperador. Bumalik tayo matagal bago ang tunog ng banal na kasulatan ay sumigaw sa pamamagitan ng mga lambak nito. Matagal na bago ito nakilala sa buong mundo bilang isang lungsod ng malalim na pananampalataya. Ano ang Jerusalem noon? Ito ay isang maliit, kahit na madiskarteng makabuluhan. Ang pag-areglo ay nakasulat ng tiyak sa mga burol na napapaligiran ng mapaghamong lupain. Hindi ito isang pangunahing hub ng metropolitan ng sinaunang mundo tulad ng Babylon o Memphis. Ito ay isang bayan ng highland na kilala sa isang panahon bilang Jebus, na pinaninirahan ng isang pangkat na tinawag na Jebusites, isang tribo ng Canaan. Isipin ang lugar na ito sa paligid ng 3000 BC, o kahit na sa huli, bago ang pagdating ng mga Israelita. Naupo ito sa isang mapagtatanggol na spur ng lupa na may matarik na mga lambak, ang Kidron at Hinnom, flanking ito, na nagbibigay ng natural na proteksyon. Crucially, nagmamay-ari ito ng isang mahalagang mapagkukunan, ang Gihon Spring, isang maasahang mapagkukunan ng sariwang tubig na access sa pamamagitan ng isang shaft at tunnel system, isang mangha ng sinaunang engineering na pinapayagan ang mga naninirahan na mabuhay ang sieges. Ang kombinasyon ng pagtatanggol at tubig na ito ay isang premyo na nagkakahalaga ng paghawak, kahit na hindi ito isang nakasisilaw na lungsod-estado. Ang lokasyon nito sa bansa ng gitnang burol ay inilagay din ito sa mga mahahalagang ruta na ginagawa itong isang potensyal na crossroads, kahit na marahil mas mababa sa sentro ng mga kapatagan ng baybayin sa maagang yugto na ito. Ang likas na estratehikong halaga na ito, bago pa man ang anumang tiyak na kahalagahan sa relihiyon ay malawak na nakakabit dito, ay susi sa pag-unawa sa kasaysayan nito. Hindi ito napili ng sapalaran. Napili ito para sa mga praktikal na kadahilanan muna, pagkatapos ay kalaunan ay may banal na kahulugan. Ang Biblia mismo ay nagpapahiwatig sa pagkakaroon ng lungsod kahit na bago ang pagsakop sa Israel. Sa Genesis nakatagpo kami ng isang figure na nagngangalang Melchizedek, ang hari ng Salem at pari ng Diyos na kataas-taasan na nakatagpo kay Abraham. Maraming mga scholar ang nagpapakilala sa Salem na ito sa unang bahagi ng Jerusalem. Ang maikling ngunit malakas na pakikipag-ugnay na ito, na naitala sa Biblia, ay nagmumungkahi na kahit na sa mga sinaunang panahon na ito, ang lokasyon na ito ay may ilang koneksyon sa pagsamba sa isang tunay na Diyos na hinuhulaan ang tipan sa Israel na nakasentro doon. Ipinakikilala nito ang ideya na ang mata ng Diyos ay maaaring nasa lugar na ito bago ang arka ng tipan ay nagpahinga doon. Ang maagang pagbanggit sa Biblia ay madalas na nakikita ng mga may pananampalataya bilang foreshadowing, isang banal na bulong tungkol sa hinaharap na kapalaran ng lungsod. Kaya, nakakita kami ng isang pag-unlad. Una, isang geograpikong mahalaga, mapagtatanggol na site na may mahalagang mapagkukunan ng tubig. Pangalawa, isang maagang kasaysayan na nakilala sa Biblia na nagmumungkahi ng isang potensyal, nascent na espiritual na koneksyon. Ang bayan ng Canaan na ito, si Jebus, ay hindi pa ang puso ng pagsamba sa Israel.
Hindi pa ang lungsod ni David, hindi pa ang site ng templo, hindi pa ang lugar kung saan si Hesukristo ay maglakad at sa huli ay matupad ang kanyang misyon. Ito ay isang maliit, matigas na bayan, mahalaga dahil sa kung nasaan ito at ang mga mapagkukunan na hawak nito. Ngunit ito ay tiyak na madiskarteng posisyon na ito, ang walang hanggang presensya na ito sa tanawin, na ginawa itong lohikal at marahil ay inilaan ng banal na pagpipilian para sa kung ano ang magiging huli. Pag-isipan ito, kung inilaan ng Diyos ang isang lungsod na maging focal point para sa kanyang kaugnayan sa sangkatauhan, isang lugar kung saan ang mga sentral na salaysay ng pananampalataya ay magbubukas, kung saan ang Mesyas, si Hesukristo, ay maglingkod at mag-alok ng pagtubos, hindi ba ang lugar na iyon ay nangangailangan ng isang tiyak na pagpapanatili, isang tiyak na estratehikong kalamangan upang mabuhay ang magulong walisin ng kasaysayan. Ang maagang kasaysayan ng Canaan ay nagbibigay ng pundasyong iyon. Ipinapaliwanag nito kung bakit ang ito ay isang makabuluhang lugar upang malupig at hawakan. Hindi lamang ito walang laman na lupa. Ito ay isang ipinagtanggol na posisyon na may mga mapagkukunan, isang pangunahing piraso ng real estate sa rehiyon. Ang praktikal madiskarting layer ng mga pinagmulan nito ay pangunahing. Nang walang pag-unawa sa bayan ng Jebusite at ang mga panlaban nito, ang pananakop ni David ay hindi gaanong pansin. Kumuha siya ng isang katibayan, isang mahusay na ipinagtanggol na lungsod, hindi lamang isang bukas na larangan. Ang gawaing ito ng pagsakop na inilarawan sa Biblia ay nagmamarka ng mahalagang sandali nang sinimulan ng lungsod ng Jebus, ang pagbabagong anyo nito sa Jerusalem, ang lungsod ni David, na itinatakda ito ng hindi mababago sa landas upang maging isang sentro ng lungsod sa plano ng Diyos at ang pure at ananampalataya ng bilyon-bilyon. Ang madiskarteng bentahe ng bayan ng Canaan ay naging madiskarteng kalamangan para sa kabisera ng isang kaharian ng burgeoning. At ang kabisera ng kaharian na iyon na pinili ni David sa ilalim ng banal na patnubay ayon sa Biblia ay naging pang mundo na angkla para sa paghahayag ng kalooban ng Diyos. Ang mga layer ng kasaysayan ay bumubuo sa bawat isa, kasama ang sinaunang pre-sacred city na nagbibigay ng mismong lugar kung saan itatayo ang sagradong lungsod. Ang pagpapatuloy na ito mula sa nakaraan ng Canaanite hanggang sa hinaharap ng Israel ay mahalaga. Ipinapakita nito na ang Jerusalem ay hindi lumitaw sa wala kahit saan bilang isang sagradong site. Ang kabanalan nito ay itinayo sa isang nasasalat, madiskarteng katotohanan. Ang mga burol na ipinagtanggol ng mga Kanaan ay ang parehong mga burol kung saan itinayo ang templo. Ang tagsibol na umaasa pa rin sa daloy pa rin malapit sa lungsod ngayon. Ang heograpiya na ginawa nitong mapagtatanggol pagkatapos ay tinukoy pa rin ang layout nito ngayon. Ang malalim na koneksyon sa lupain na itinatag ng pinakaunang mga naninirahan ay bahagi ng walang katapusang kapangyarihan nito. Hindi lamang ito isang simbolikong lokasyon. Ito ay isang pisikal na lugar na may isang mahaba, walang putol na kasaysayan ng tirahan ng tao, hinimok muna sa pamamagitan ng pangangailangan at diskarte, at kalaunan sa pamamagitan ng pananampalataya at banal na layunin. Ang mga Kanaanita, sa kanilang praktikal na pangangailangan para sa pagtatanggol at tubig, ay hindi sinasadyang inilatag ang batayan para sa lungsod na magiging magkasing kahulugan ng pananampalataya. Ang lungsod kung saan ang mga salaysay ng Biblia ay nakasentro at kung saan magaganap ang buhay at ministeryo ni Hesukristo. Ang banal na kamay para sa mga naniniwala ay makikita na sumusubaybay sa mga layunin nito sa pamamagitan ng mga tila hindi magkakaibang mga panahon ng kasaysayan. At ito ay nagdadala sa amin ng squarely kay Haring David. Nakilala niya ang estratehikong halaga tulad ng mga naunang naninirahan, ngunit nakita niya ang higit pa. Nang sinakop ni David ang Jerusalem mula sa mga Jebusites, hindi pa ito isang lungsod ng Israel, alalahanin ng isang sagrado para sa buong bansa. Ito ay isang neutral na teritoryo na nakaupo sa hangganan sa pagitan ng mga tribo ng Juda at Benjamin. Ang neutrality na ito ay naging perpektong pagpipilian para sa isang isang kapital, pag-iwas sa mga paninibugho ng tribo. Ngunit ang pangitain ni David ay lampas lamang sa politika at diskarte. Hinanap niya ang kalooban ng Diyos sa pagtatatag ng kanyang kaharian at naglalayong gawin ang lungsod na ito na espiritual na puso ng kanyang bayan. Ang mahalagang hakbang na ginawa ni David ay ang pagdala ng kaba ng tipan sa Jerusalem.
Ang arka na naglalaman ng mga tablet ng batas at kumakatawan sa presensya ng Diyos sa mga Israelita ay inilipat sa paligid ng iba't ibang mga lokasyon. Sa pamamagitan ng pagdadala nito sa Jerusalem, malinaw na sinabi ni David na ang lungsod na ito ay kung saan naninirahan ang Diyos, kung saan nakilala ng banal ang tao sa pinaka nasasalat na paraan para sa kanila. Ang nag-iisang kilos na ito ay nagsimula ng pagbabagong anyo mula sa isang madiskarteng bayan ng Burol sa isang sagradong sentro. Ang mga salaysay sa detalye ng Biblia ang kaganapang ito na naglalarawan ng kagalakan, sakripisyo at pagtatatag ng isang tolda, isang pansamantalang tirahan para sa arka sa Mount Zion, sa loob ng kanyang bagong nasakop na lungsod. Ang puso ni David ay nakatakda sa pagbuo ng isang permanenteng istruktura, isang bahay para sa Diyos. Nais niyang magtayo ng isang hangang templo upang maibahay ang arka, isang bagay na mas angkop kaysa sa isang tolda. Gayunpaman, ayon sa Biblia, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng propetang si Nathan na nagsabi kay David na habang ang kanyang pagnanasa ay mabuti, hindi siya ang magtatayo ng templo dahil siya ay isang tao ng digmaan. Sa halip ipinangako ng Diyos na ang anak ni David ay magtatayo ng templo at ang sariling dinastiya at kaharian ni David ay maitatag magpakailanman. Ang banal na pangako na ito na naitala sa Biblia ay ganap na sentro ng pananampalataya ng mga Hudyo at kalaunan ang paniniwala ng Kristiyano na tinali ang linya ni David at ang lungsod ng Jerusalem sa mesyanikong pag-asa, ang pag-asa para sa isang hinaharap na hari na matutupad ang mga pangako ng Diyos. Nagtatakda ito ng yugto, Biblia at espiritual para sa koneksyon sa pagitan ng lungsod na ito at mga figura tulad ni Hesukristo na kalaunan ay makikita ng mga tagasunod bilang inapo na tinutupad ang hula na iyon. Kaya, ang gawain ng pagbuo ng templo ay nahulog sa anak at kahalili ni David na si Solomon. Si Solomon ay nagmana ng isang kaharian na pinagsama ng kanyang ama, isang lungsod na pinili ng Diyos, at ang banal na utos na itayo ang gitnang santuaryo. Nagsimula siya sa napakalaking proyektong ito na nagtatayo ng unang templo sa Mount Moriah, ayon sa kaugalian na kinilala sa site kung saan handang isakripisyo ni Abraham si Isaac. Ang lokasyon na ito ay higit na inilalagay ang espiritual na kahalagahan ng lungsod, na ikinonekta ito sa mga pangunahing kwento ng relasyon ng mga taga-Israel sa Diyos. Ang pagtatayo ng unang templo ay isang pagtukoy sandali. Itinayo ito na may napakalaking kayamanan at kasanayan, pagguhit sa mga mapagkukunan at kadalubhasaan mula sa buong rehiyon. Ito ay dinisenyo, ayon sa detalyadong mga pagtutukoy sa Biblia, upang maging tirahan para sa kaluwalhatian ng Diyos, ang lugar kung saan ang pagkakaroon ng Diyos ay magpahinga sa kanyang mga tao. Kapag nakumpleto at nakatuon ang templo, inilarawan ng Biblia ang isang malakas na pagpapakita ng presensya ng Diyos na pinupuno ang santuaryo. Sa nakumpleto ang templo, ang Jerusalem ay hindi na lamang ang kapital na pampulitika, ito ay naging ganap na hindi aalinlanganan na relihiyosong puso ng mga taong Israelita. Ang mga pagdiriwang ng paglalakbay ay itinatag na nangangailangan ng mga Israelita mula sa lahat ng sulok ng kaharian na lumapit sa Jerusalem upang sumamba sa Diyos at mag-alok ng mga sakripisyo sa templo. Ang pagsasanay na ito ay nagpatibay ng sentralidad ng lungsod at ang templo sa kanilang kolektibong pagkakakilanlan at pananampalataya. Ang mga pari ay naglingkod sa templo na isinasagawa ang masalimuot na sistema ng sakripisyo na inireseta ng Diyos. Ang templo ay naging pisikal na sagisag ng ugnayan ng tipan sa pagitan ng Diyos at Israel. Ito ang lugar kung saan nakadirekta ang mga panalangin, kung saan hinanap ang pagbabayad, sala, at kung saan pinananatili ang relasyon ng komunidad sa banal. Ang unang panahon ng templo ay nakita ang Jerusalem na umunlad habang ang sentro ng relihiyoso at pambansang buhay ng Israel. Ito ay isang oras ng kamag, anak na katatagan kahit na walang mga hamon nito. Ang pagkakaroon ng templo ay malalim na humuhubog sa karakter ng lungsod at ang buhay ng mga naninirahan dito. Ang bawat aspeto ng kanilang pananampalataya ay nakatali sa istrukturang ito at mga ritual nito. Ang mga propeta na nangangaral sa Jerusalem ay madalas na nagsalita tungkol sa templo na nagbabala laban sa pag-asa sa pisikal na presensya nito ng walang buhay na nakalulugod sa Diyos. Binigyang diin nila na ang tunay na pananampalataya ay nangangailangan ng hustisya, katuwiran at pakikiramay, hindi lamang sa pagsunod sa ritual. Gayunpaman, ang panahong ito ng sentralisadong pagsamba
at pambansang pagkakakilanlan na nakasentro sa Jerusalem ay hindi magtatagal magpakailanman. Kalaunan ay nahahati ang kaharian sa Israel sa Hilaga at Huda sa Timog, kasama ang Jerusalem na natitira ang kabisera ng Huda. Ang panloob na pagtatalo, idolatriya at pagsuway ay humantong sa mga babala mula sa mga propeta na ang pasensya ng Diyos ay hindi walang hanggan at ang pagkakaroon ng templo ay hindi walang pasubali. Itinala ng Biblia ang mga babala na ito ng malinaw na nagdedetalye ng mga paglihis mula sa mga utos ng Diyos na sa huli ay humantong sa nagwawasak ng mga kahihinatnan. Ang kasukdulan ng pagtanggi na ito ay ang pananakop ng Babylonia noong unang bahagi ng ika-9 na siglo BCE. Kinuha ni Haring Nabucodonosor ang Jerusalem, sinira ang unang templo, at pinatapon ang karamihan ng populasyon ng Huda sa Babylonia. Ang kaganapang ito, ang pagpapatapon ng Babylonia, ay isang sakuna ng napakalawak na proporsyon para sa mga Hudyo. Ito ay hindi lamang ang pagkawala ng kanilang pampulitikang kalayaan o kanilang tinubuang bayan. Ito ay ang pagkawasak ng pisikal na sagisag ng kanilang pananampalataya. Ang templo, ang lugar kung saan ang presensya ng Diyos ay pinaniniwalaan na si Dwell ay nawala. Nagtaas ito ng malalim na teolohikal na mga katanungan. Pinabayaan ba sila ng Diyos? Paano nila mapanatili ang kanilang pananampalataya nang wala ang templo, kung wala ang kanilang lungsod, kung wala ang kanilang lupain? Ang panahon ng pagpapatapon ng Babylonia ay isang kritikal na punto sa pag-on. Nabigo sa kanilang templo at kanilang lungsod, ang mga Hudyo ay kailangang maghanap ng mga bagong paraan upang maisagawa ang kanilang pananampalataya. Nagtipon sila sa mga pamayanan, nag-aaral ng batas, nagdarasal ng magkasama, at naaalala ang Sion. Ang pokus ay lumipat mula sa pagsamba sa sakripisyo sa isang sentral na templo upang pag-aralan, panalangin, at pagtitipon ng komunidad. Mga kasanayan na maglalagay ng pundasyon para sa sinagoga bilang isang sentral na institusyon ng buhay ng mga Hudyo. Ang mga propeta sa panahong ito ay nag-aalok ng mga mensahe ng pag-asa na nangangako ng pagbabalik sa Jerusalem at muling pagtatayo ng templo. Ipinapaalala nila sa mga nadestyero na ang Diyos ay hindi nakakulong sa gusali ng templo at na ang kanilang pakikipagtipan sa Diyos ay hindi nasira kahit na sa pagpapatapon. Matapos ang tungkol sa Tebemate taon, ang Persian king na si Cyrus the Great ay nasakop ang Babylonia at naglabas ng isang utos na nagpapahintulot sa mga nadestyero ng mga Hudyo na bumalik sa kanilang tinubuang bayan at muling itayo ang kanilang templo. Ang pagbabalik na ito na talamak sa mga libro ni Ezra at Nehemias sa Biblia ay hinimok ng napakalawak na pananampalataya at pagpapasya. Ang mga nagbabalik ay nahaharap sa napakalaking mga hamon, isang wasak na lungsod, pagalit na kapitbahay, at panloob na hindi pagkakasundo. Ngunit nasusunog ng kanilang paniniwala sa mga pangako ng Diyos at ang kanilang malalim na pagkakabit sa Jerusalem at templo, sinimulan nila ang gawain ng pagpapanumbalik. Ang muling pagtatayo ng templo, na kilala bilang pangalawang templo, ay isang mas katamtaman na gawain kaysa sa engranding istruktura ni Solomon, lalo na sa una. Kulang ito ng ilan sa mga elemento ng unang templo na higit na makabuluhang ang arko ng tipan na nawala sa panahon ng pagkawasak. Gayunpaman, ang pagkumpleto nito ay minarkahan ng isang pagpapanumbalik ng pisikal na sentro ng pagsamba sa mga Hudyo sa Jerusalem. Ang ikalawang panahon ng templo ay tumagal ng maraming siglo, kung saan ang Jerusalem ay nanatiling kapital na espiritual, maging sa ilalim ng dayuhang pamamahala, Persian, Greek at kalaunan ay Roman. Sa panahon ng ikalawang templo, ang buhay ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagbago. Ang papel ng mga pari ay nanatiling mahalaga, ngunit ang mga eskriba at kalaunan ay nakakuha ng impluensya ang mga rabi bilang mga tagasalin ng batas. Lumaki ang lungsod at ang temple complex ay pinalawak, lalo na sa ilalim ni Herodes the Great na nagsagawa ng napakalaking renovations na binabago ang Temple Mount sa isa sa mga hangang istruktura ng sinaunang mundo. Ang paglalakbay sa Jerusalem ay nanatiling isang pangunahing kasanayan na nagdadala ng mga Hudyo mula sa buong lumalagong diaspora sa lungsod para sa mga pangunahing kapistahan. Ang ikalawang panahon ng templo ay minarkahan din ng iba't ibang mga kilusang relihiyoso at pampulitika sa loob ng Hudaismo. Ito ay ang panahon kung saan ang mga pangkat tulad ng mga Fariseo,
Sadducees at Essenes ay lumitaw. Ang bawat isa ay may iba't ibang mga interpretasyon ng batas at iba't ibang mga pananaw sa kung paano mabuhay sa katapatan sa Diyos. Ito ay sa masigla, komplikado, at madalas na magulong kapaligiran na nilakad ni Hesukristo. Ang kanyang ministeryo ay naganap sa loob ng konteksto ng Second Temple Judaism at marami sa mga kaganapan sa kanyang buhay, tulad ng naitala sa bahagi ng bagong tipan ng Biblia, ay nakasentro sa at sa paligid ng Jerusalem at Templo. Ang lungsod sa oras na ito ay may mga layer ng kasaysayan, pananampalataya, at inaasahan na itinayo sa mga pundasyon na inilatag ni David at Solomon. Ito ang lugar ng paglalakbay sa banal na lugar, ang upuan ng mga autoridad sa relihiyon, at ang focal point ng pag-asa para sa pagtubos at pagdating ng kaharian ng Diyos. Gayunpaman, ang kasaysayan ay nakalaan upang ulitin ang pattern ng pagkawasak at pagpapatapon. Ang lumalaking tensyon sa pagitan ng populasyon ng mga Hudyo at ang mga pinuno ng Roma ay nagtapos sa dakilang pag-aalsa ng mga Hudyo na nagsimula noong Sectarianism 6 CE. Ang mga Romano, sa ilalim ng utos ni Tito, kinubkob ang Jerusalem at noong 70 CE, sinira ang lungsod at ang pangalawang templo. Ang pagkawasak na ito ay mas nagwawasak kaysa sa una sa mga tuntunin ng pangmatagalang epekto nito, dahil ang templo ay hindi na itinayo. Ang pagkawasak ng ikalawang templo at ang kasunod na pagsugpo sa mga pag-aalsa ng mga Hudyo ay humantong sa isang napakalaking pagpapakalat ng mga Hudyo sa buong imperyo ng Roma at higit pa. Ito ay minarkahan ang simula ng diaspora ng mga Hudyo sa pinakamalawak na anyo nito. Nang walang templo, walang gitnang santuaryo at sa kalaunan ay walang kontrol sa politika sa kanilang tinubuang bayan, ang mga taong Hudyo ay pinilit na muling umangkop sa kanilang relihiyosong kasanayan at mapanatili ang kanilang pananampalataya sa mga bagong paraan. Ang sinagoga, na mahalaga sa panahon ng ikalawang templo, ay naging pangunahing institusyon ng buhay ng mga Hudyo sa diaspora. Ang pag-aaral ng batas ng Biblia at Rabbinic ay pumalit sa sakripisyo ng templo bilang pangunahing mga gawa ng pagsamba at koneksyon sa Diyos. Gayunpaman, kahit na nakakalat sa buong mundo, ang Jerusalem ay nanatiling sentro ng espiritual na pananabik at pag-asa ng mga Hudyo. Sa bawat sinagoga, ang arka na may hawak na mga scroll ng Torah ay inilalagay sa dingding na nakaharap sa Jerusalem. Sa pang-araw-araw na panalangin, ang mga Hudyo ay lumingon sa Jerusalem. 3 beses sa isang araw, ang panalangin ay nagsasama ng mga petisyon para sa muling pagtatayo ng Jerusalem at ang pagpapanumbalik ng serbisyo sa templo. Ang memorya ng Jerusalem, ang lungsod kung saan ang presensya ng Diyos ay nanirahan, ang lungsod ng templo ay naging isang malakas na isang puwersa para sa isang taong nagkalat. Ang pananabik para sa Sion, para bumalik sa Jerusalem, ay naging pangunahing elemento ng pagkakakilanlan at pananampalataya ng mga Hudyo sa buong siglo ng pagpapatapon. Ito ay hindi lamang isang pagnanais para sa isang pisikal na lugar, ngunit isang pagnanasa para sa pagtubos, sa isang panahon na ang presensya ng Diyos ay ganap na maibalik, isang oras na nauugnay sa pagdating ng Mesyas at isang panahon ng kapayapaan at katarungan. Ang malalim na koneksyon na ito sa Jerusalem ay nagpatuloy sa mga siglo ng pamumuhay sa ibang mga lupain, sa ilalim ng iba't ibang mga pinuno na madalas na nahaharap sa pag-uusig. Ang lungsod ay naging isang simbolo ng nakaraang kaluwalhatian, ang kasalukuyang pagnanasa, at ang hinaharap na pag-asa para sa mga Hudyo. Kahit na walang templo, ang Western Wall, isang nalabi sa retaining wall ng Herodian Temple Mount, ay naging pinakabanal na site para sa panalangin ng mga Hudyo. Ito ay isang pisikal na link sa nawasak na santuaryo, isang lugar kung saan ang mga Hudyo ay maaring dumating at makaramdam ng pinakamalapit sa lugar kung saan ang presensya ng Diyos ay lubos na nagpakita ng lubos. Ang pananampalataya na nakasentro sa templo ay natagpuan ngayon ang pagpapahayag sa panalangin sa mga labi nito, sa pag-aral ng batas na nagmula sa banal na lungsod at sa patuloy na pag-asa ng pagbabalik. Ang mga kwento ni David Solomon, ang gusali at pagkawasak ng mga templo, pagpapatapon, at ang walang hanggang pag-asa ng pagbabalik ay lahat ng malalim na magkasama sa tela ng Biblia at bumubuo ng makasaysayang at espiritual na salaysay na tumutukoy sa kahalagahan ng Jerusalem sa Hudaismo. Hindi lamang sila mga kaganapan sa kasaysayan. Ang mga ito ay mga formative na karanasan na humuhubog sa pag-unawa sa mga Hudyo sa Diyos, tipan, pagpapatapon, at pagtubos. Ang lungsod mismo ay naging higit pa sa bato at mortar. Ito ay naging isang simbolo ng buhay,
na nasusuklian ng espiritual na kahulugan na ginawa hanggang sa mga siglo ng banal na paghahayag, pagsisikap ng tao, pagkawasak at walang hanggang pananampalataya. Ang mahabang kasaysayan na ito ay nagtatatag ng malalim na espiritual na koneksyon sa pagitan ng mga Hudyo at Jerusalem, isang koneksyon na naghuhula sa paglitaw ng Kristyanismo at Islam at bumubuo ng batayan ng natatanging pag-angkin ng Hudaismo sa lungsod. Ang lungsod ay pinili ng Diyos na itinatag ni David, na niluwalhati ni Solomon na wasak, itinayo na wasak muli, at nanatiling hindi matitinag na bagay ng pananabik na Hudyo. Ito ay ang lungsod sa paligid kung saan ang karamihan sa Biblia ay nakasentro. Ang lugar kung saan ang templo ay tumayo bilang focal point ng kanilang kaugnayan sa Diyos at ang simbolo ng hinaharap na pagtubos na ipinangako ng kanilang pananampalataya. Ang makasaysayang salaysay na ito, na hinuhubog ng mga propeta, hari, pari at karaniwang mga tao, ay nagbibigay ng pundasyon para sa pag-unawa kung bakit ang Jerusalem ay humahawak ng isang walang kaparis na lugar sa mga puso at isipan ng mga Hudyo sa buong kasaysayan at sa kasalukuyan. Ito ay isang koneksyon na nakaugat sa banal na pagpili, mga kaganapan sa kasaysayan, at pagtitiis sa espiritual na kasanayan. Ngayon ang paglilipat ng mga gears, lumilipat tayo mula sa sinaunang tipan sa mga Hudyo hanggang sa pagdating ng isang Kristiyano na naniniwala na tinutupad ang tipan, si Hesukristo. Para sa mga Kristiyano, ang Jerusalem ay tumatagal ng bago, ngunit pantay na malalim, layer ng kabuluhan. Habang iginagalang ang malalim na makasaysayang ugat sa Hudaismo, ang mga Kristiyanong pananaw ay nakasentro sa mga kaganapan na nakapalibot sa buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. Ito ang lungsod kung saan nagbubukas ang sentral na salaysay ng Biblia ng bagong tipan. Ang kanyang buhay ay nagtapos dito, bagaman ipinanganak malapit sa Bethlehem. Paulit-ulit na dinala siya ng ministeryo ni Jesus sa Jerusalem. Nagtuturo sa mga korte ng templo, hinahamon ang mga awtoridad sa relihiyon, at sa huli ay nahaharap sa kanyang kapalaran sa loob ng mga pader nito o sa labas lamang. Ang lungsod ay ang backdrop para sa mga mahahalagang sandali. Ang kanyang matagumpay na pagpasok na pinasasalamatan bilang hari ng mga pulutong. Ang kanyang pangwakas na pagkain sa Paskwa kasama ang kanyang mga alagad na itinatag ang alam ng mga Kristiyano bilang huling hapunan. Ang paghihirap sa hardin ng Getsemani sa bundok ng mga Olibo sa tapat lamang ng Kidron Valley. Ang kanyang pag-aresto, pagsubok at pagkondena. Ang mga kaganapang ito ay hindi lamang makasaysayang talababa. Ang mga ito ay pundasyon sa pananampalataya ng Kristiyano. Ang landas na si Jesus ay dumaan sa lungsod patungo sa pagpapako sa krus. Nakilala ngayon bilang Via Dolorosa, ay isang ruta ng paglalakbay sa milyon. Si Golgotha, ang lugar ng bungo, ayon sa kaugalian na matatagpuan malapit sa kung saan nakatayo ang simbahan ng banal na sepulcher, kung saan ipinako si Hesukristo. Ang batas na ito ayon sa paniniwala ng Kristiyano ay isang sakripisyo para sa mga kasalanan ng sangkatauhan, bahagi ng pangwakas na plano ng pagtubos ng Diyos. Ang pagdurusa at pagkamatay ng anak ng Diyos sa Jerusalem ay nagbibigay sa lungsod ng isang malalakas na resonance para sa mga Kristiyano, isang lugar ng malalim na kalungkutan at banal na sakripisyo. Ngunit ang kwentong Kristiyano sa Jerusalem ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Ang mahalagang kaganapan ng pundasyon ng kanilang pananampalataya ay ang muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang walang laman na libingan na pinaniniwala ang nasa loob ng paligid ng Golgotha ay nagbabago sa Jerusalem mula sa isang lugar ng kamatayan hanggang sa isang lugar ng matagumpay na buhay. Ang pagkabuhay na mag-uli ay ang pagpapatunay ng kapangyarihan ng Diyos sa kamatayan at ang pangako ng buhay na walang hanggan para sa mga may pananampalataya kay Jesus. Ang pagkabuhay na mag-uli sa Jerusalem ay ang kaganapan na naglunsad ng kilusang Kristiyano, kasama ang unang pamayanan ng mga mananampalataya na nagtitipon doon pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus, na pinalakas ng banal na espiritu sa Pentecostes tulad ng naitala sa aklat ng mga gawa ng Biblia. Sa gayon, para sa mga Kristiyano, ang Jerusalem ay ang lungsod ng krus at ang walang laman na libingan, ang lugar kung saan ang biyaya ng banal na biyaya ay higit na pansing sa kasaysayan ng tao. Ito ang panimulang punto ng simbahan, ang lugar ng kapanganakan ng pandaigdigang kilusang Kristiyano. Ang mga unang kabanata ng kasaysayan ng simbahan ay hindi maihahambing na nauugnay sa Jerusalem.
na naglalarawan sa mga buhay at ministro ng mga unang apostol, kanilang pangangaral, at pagbuo ng paunang pamayanan ng mga mananampalataya sa mismong lungsod kung saan naglalakad at namatay si Jesus. Ang kanilang pananampalataya ay nakasentro sa mga kaganapan na naganap lamang doon. Ang kahalagahan ng Jerusalem ay lumalim nang malaki nang ang imperyo ng Roma sa ilalim ng Emperor Constantine noong unang bahagi ng ika-4 na siglo ay yumakap sa Kristyanismo. Ang panahong ito ay minarkahan ng simula ng Christianization ng Jerusalem sa isang napakalaking sukat. Ang mga paganong templo na naitayo sa mga sagradong mga site na Kristiyano ay nasira at ang mga Grand Church ay inatasan na pinunduhan ng imperial na kayamanan at kinagabayan ng mga numero tulad ng ina ni Constantine na si Empress Helena. Ang mga proyektong gusali na ito ay hindi lamang mga pagsusumikap sa arkitektura. Ang mga ito ay tahasang mga gawa ng pag-angkin at pagpapabanal sa lungsod para sa mga layuning Kristiyano. Ang pinakamakabuluhan sa mga ito ay ang pagtatayo ng Church of the Holy Sepulchre na itinayo sa mga site na tradisyonal na kinilala bilang Golgotha at ang libingan ni Hesukristo. Ang napakalaking basilika na ito ay naging focal point ng Christian veneration at paglalakbay sa banal na lugar na gumuhit ng mga mananampalataya mula sa buong malawak na imperyo ng Roma at higit pa, ang iba pang mga simbahan ay itinayo sa mga site na nauugnay sa buhay ni Jesus tulad ng Mount of Olives, Ascension Pater Noster, Gethsemane at ang Upper Room, Huling Hapunan. Ang mga konstruksyon na ito ay pisikal na naka-embed sa Kristiyanong salaysay sa tanawin ng Jerusalem na binabago ito sa isang pangunahing banal na lungsod sa tabi ng Roma at Constantinople. Ang lungsod ay naging isang pisikal na pagpapakita ng pananampalatayang Kristiyano, isang lugar na lumalakad sa mga yapak ni Jesus at direktang kumonekta sa mga kaganapan na inilarawan sa Biblia. Sa ilalim ng pamamahala ng Byzantine, umunlad ang Jerusalem bilang isang lungsod na Kristiyano. Ang mga monasteryo ay sumulpot sa mga nakapalibot na burol at ang populasyon ng lungsod ay nagsasama ng isang makabuluhang mayorya ng Kristiyano. Dumating ang mga pilgrim sa patuloy na pagdaragdag ng mga numero, kasunod ng mga ruta na nakabalangkas sa mga unang Christian travelogues. Ang liturhiya at kasanayan na binuo sa Jerusalem, lalo na sa Holy Week, na impluwensyahan ang pagsamba sa Kristiyano sa buong mundo. Ang panahong ito ay pinatibay ang pagkakakilanlan ng Jerusalem bilang isang kapital na espiritual na Kristiyano, isang katayuan na mabangis nitong ipagtanggol sa mga darating na siglo. Ito ay sa panahon na ito na ang mundo ng Kristiyano ay nagbuhos ng napakaraming mapagkukunan at pananampalataya sa paggawa ng Jerusalem bilang isang testamento sa kaluwalhatian ng Diyos at ang kahalagahan ni Hesukristo. Gayunpaman, ang panahong ito ng pangingibabaw ng Kristiyano ay hindi walang mga hamon. Ang pagtaas ng Islam noong ika-19 siglo ay nagdala ng isang bagong panahon para sa Jerusalem. Noong 637 CE, ang lungsod ay sumuko sa Muslim Caliph Umar. Ito ay minarkahan ng isang makabuluhang paglipat sa kontrol ng relihiyon ng lungsod. Kahit na sa una, pinapayagan ang mga Kristiyano na ipagpatuloy ang kanilang pagsamba at mapanatili ang kanilang mga banal na lugar sa ilalim ng pamamahala ng mga Muslim. Kinilala ng mga pinuno ng Muslim ang kahalagahan ng lungsod sa kanilang sariling tradisyon ng pananampalataya na iginagalang ito bilang Al-Quds, ang banal. Nakita ng panahong ito ang pagtatayo ng mga mahahalagang estrukturang Islam sa bundok ng templo, kasama na ang simboryo ng bato at ang Al-Aqsa Mosque, na nagdaragdag ng isa pang layer ng kahalagahan sa relihiyon sa komplikadong tapestry ng lungsod. Habang nagpatuloy ang paglalakbay sa Kristiyano, ang pampulitika at relihiyosong tanawin ng Jerusalem ay hindi mababago, na nagbabago, na nagtatakda ng yugto para sa mga salungatan sa hinaharap. Ang pagkawala ng buong Kristiyanong kontrol sa Jerusalem, matapos ang mga siglo ng Byzantine rule, ay isang malalim na sugat sa Western Christendom. Ang mga ulat ng mga paghihirap na kinakaharap ng mga Christian pilgrims sa Holy Land, maging tunay o pinalaki, na fueled na lumalaking damdamin sa Europa para sa muling pagkontrol ng mga sagradong site. Ang nakakagulat na pagnanais na ito, kasabay ng mga kadahilanan sa politika at pang-ekonomiya, sa kalaunan ay sumabog sa serye ng mga kampanya ng militar na kilala bilang The Crusades, simula sa huling bahagi ng ika-11 siglo. Para sa mga European Crusaders, ang muling pag-reclaim sa Jerusalem ay isang kahalagahan sa relihiyon,
isang banal na digmaan na pinarusahan ng Papa upang palayain ang lungsod ni Hesukristo mula sa kontrol ng Muslim. Ang kanilang pananampalataya ay nagtulak sa kanila sa malawak na distansya upang labanan ang lungsod na itinuturing nilang sentro sa kanilang pagkakakilanlan bilang mga tagasunod ng Diyos. At sa gayon hinimok ng masidhing pananampalataya at isang pangitain ng isang Jerusalem na pinalaya para sa Diyos, inilunsad ng mga Crusaders ang kanilang mga kampanya. Ang unang krusada ay umabot sa mga dingding ng Jerusalem noong 1099. Matapos ang isang malupit na pagkubkob, nilabag nila ang mga panlaban at sinakop ang lungsod. Ang sumunod ay isang kilabot na masaker. Ang mga makasaysayang account kapwa Kristiyano at Muslim ay nagpinta ng isang mabagsik na larawan ng pagpatay ng karamihan sa mga naninirahan sa Muslim at Hudyo. Ang mga kalye ay naiulat na tumakbo kasama ang dugo bilang mga pandurog na naniniwala na isinasagawa nila ang kalooban ng Diyos. Inilagay ang lungsod sa tabak. Ang batas na ito, habang nakikita ng maraming mga krusada bilang isang matuwid na pag-reclaim para kay Hesukristo, ay isang nagwawasak na suntok sa mundo ng Muslim at sinimulan ang isang malalim na pakiramdam ng karaingan. Itinatag ng Crusaders ang kaharian ng Jerusalem, isang estado ng Latin na Kristiyano, at gaganapin ang lungsod sa halos isang siglo. Sa panahong ito, pinago nila ang maraming umiiral na mga istruktura upang umangkop sa kanilang mga layunin. Ang simboryo ng bato ay na-convert sa isang simbahan na kilala bilang Templum Domini, Temple of the Lord, at ang Al-Aqsa Mosque ay naging mga gusali ng administratibo at kalaunan ay isang punong tanggapan para sa Knights Templar. Habang nakatuon sila sa mga site na Kristiyano at itinatag ang mga order sa relihiyon ng Latin, ang pagkakaroon ng iba pang mga pamayanang relihiyoso ay nabawasan ng malaki. Isang kaibahan sa mga naunang panahon ng panuntunan ng Muslim na, sa kabila ng mga pagbabago at katayuan sa kalahatan ay pinapayagan para sa patuloy na pagkakaroon ng mga pamayanang Hudyo at Kristiyano, kahit na may ilang mga paghihigpit at mga buwis na nagbabalangkas sa batas ng Islam, na madalas na batay sa mga interpretasyon ng Bible libro. Ang pagkawala ng Jerusalem ay isang malalim na pagkabigla sa mundo ng Islam. Ito ay galvanized isang tugon, isang tawag sa jihad hindi lamang bilang individual na espiritual na pakikibaka, kundi bilang kolektibong aksyong militar upang mabawi ang banal na lungsod, Al-Quds. Nakita ng panahong ito ang pagtaas ng mga makapangyarihang pinuno ng Muslim na nakatuon sa kadahilanang ito. Ang pinakatanyag na figura ay si Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub, na kilala sa kanluran bilang Saladin. Siya ay isang napakatalino na estratehikong militar at isang tapat na pinuno ng Muslim na nagkakaisa sa karamihan ng mga Muslim na malapit sa silangan sa ilalim ng kanyang banner, na hinimok ng isang malakas na pakiramdam ng relihiyosong tungkulin at pananampalataya upang paalisin ang mga Crusader Timuling makuha ang lungsod na ang lugar ng propetang Muhammad's miraculous night paglalakbay at pag-akyat, isang lugar na intrinsically na nakalink sa kanilang pagsamba sa Diyos. Ang kampanya ni Saladin ay nagtapos sa labanan ng Hattin noong 1187, isang mapagpasyang tagumpay na lumpo sa mga puwersa ng pandurog. Kasunod ng tagumpay na ito, nagmarcha si Saladin sa Jerusalem. Hindi tulad ng madugong pagsakop ng Crusaders 88 taon bago, ang Saladin ay pumili ng ibang pamamaraan. Matapos ang isang medyo maikling pagkubkob, ang lungsod ay sumuko sa ilalim ng mga napagkasunduang termino. Pinayagan ni Saladin ang mga Kristiyanong naninirahan na umalis ng mapayapa sa pagbabayad ng isang pantubos, at ang mga hindi magbabayad ay madalas na napalaya sa pamamagitan ng mga kontribusyon sa kawanggawa, kabilang ang mula mismo kay Saladin. Malinaw niyang ipinagbabawal ang uri ng pagpatay ng masa na naganap noong 1099. Ang gawaing ito ng kamag, anak na pagkahilig, habang marahil ay bahagyang madiskarteng, ay na-frame din ng Saladin bilang isang salamin ng mga prinsipyo ng Islam at isang malay tao na kaibahan sa mga aksyon ng mga Crusader, na nagpapakita ng ipinakita niya bilang awa at katarungan na likas sa mga turo ng Diyos. Nang makapasok sa lungsod, inutusan ni Saladin ang pagpapanumbalik ng mga banal na site ng Islam sa Temple Mount Haram al-Sharif. Ang simboryo ng bato ay nalinis at naibalik sa pag-andar nito bilang isang dambana ng Islam, at ang Al-Aqsa Mosque ay nalinis at binuksan muli para sa pagsamba sa Muslim. Ang mga krus ay tinanggal, pinatahimik ang mga kampanilya, at ang tawag sa panalangin, adhan,
ay muling sumigaw sa lungsod pagkatapos ng halos isang siglo. Ang tagumpay ni Saladin ay ipinagdiwang sa buong mundo ng Muslim bilang isang pangunahing tagumpay ng pananampalataya at isang pagpapanumbalik ng banal na pagkakasunod-sunod. Pinayagan din niya ang mga Kristiyanong Orthodox ng Eastern na manatili sa lungsod at ibalik ang ilan sa kanilang mga banal na site na nagpapakita ng isang antas ng pagpapaubaya, bagaman ang mga Kristiyanong Kanluranin, Latin, ay higit na pinalayas o naiwan. Ang pagbabalik ng Jerusalem sa kontrol ng Muslim sa ilalim ng Saladin ay hindi nagtapos sa pakikibaka. Ang kasunod na mga krusada ay inilunsad na may pangunahing layunin na makuha ang lungsod para kay Hesukristo at Western Christendom. Ang ikalimang krusada ay madaling makuha ang kontrol sa pamamagitan ng negosasyon sa halip na pagsakop, ngunit ang panuntunan ng Muslim ay naibalik sa loob ng ilang dekada. Ang lungsod ay nagbago ng mga kamay ng maraming beses sa mga sumusunod na siglo. Ngunit sa huli, nanatili ito sa ilalim ng kontrol ng Muslim, lalo na sa ilalim ng Mamluks at kalaunan ang Ottoman Turks. Hanggang sa unang bahagi ng ika-20 siglo, ang bawat paglipat ng kapangyarihan ay nagpatibay ng ideya ng Jerusalem bilang isang mahalagang yugto para sa hindi nagbubuklod na mga salaysay ng pananampalataya, isang lungsod na ang mga bato ay nagkasakit sa mga nakikipagkumpetensya na pag-aangkin at malalim na espiritual na koneksyon ng mga Muslim, Kristiyano at mga Hudyo. Ang kabuluhan ng lungsod sa Biblia, ang koneksyon nito kina Abraham, David, Solomon at ang ministry ni Hesukristo ay hindi maikakaila sa mga Kristiyano at Hudyo, habang para sa mga Muslim, ang link nito sa propetang Muhammad, ang paglalakbay at ang katayuan nito bilang unang kibla, direksyon ng panalangin, ay nagpatibay ng natatanging lugar sa kanilang debosyon sa Diyos. Ang samang kasaysayan na ito na minarkahan ng mga panahon ng salungatan at pagkakaisa ay humuhubog sa pagkakakilanlan ng lungsod at mga pamayanang relihiyoso sa loob nito. Ang mga pinuno ng Muslim, habang iginiit ang kanilang autoridad sa politika at nagtataguyod ng mga simbolo ng Islam, ay madalas na mag-navigate sa mga komplikadong katotohanan ng pamamahala ng isang multi-religious city. Nagmana sila ng isang lungsod na matarik sa kasaysayan ng mga pananampalataya ni Abraham, isang kasaysayan na kinilala sa loob ng Quran at Islamic tradisyon mismo, na kinikilala ang mga figure tulad ng Musa, Moises at Isa, Jesus bilang mga propeta ng Diyos. Sa gayon isinasama ang mga elemento ng gasalaysay na matatagpuan sa Biblia bawat at mga Hudyo na kasulatan sa kanilang sariling pag-unawa sa sagradong kasaysayan. Ang pagkilala na ito sa teorya ay nagbigay ng isang batayan para sa pagpapahintulot sa pagkakaroon ng iba pang mga pamayanang relihiyoso, kahit na ang kasanayan ay iiba depende sa pinuno at pampulitikang klima. Ang sistem na itinatag sa ilalim ng Omar, habang hindi palaging perpektong pinananatili, nagtakda ng isang nauna para sa pagkilala sa mga karapatan ng mga hindi Muslim sa Jerusalem. Ang kasunod na mga dinastiya ng Muslim ay higit na nagpatuloy sa patakarang ito. Binabalanse ang pagsasaalang-alang ng pangingibabaw ng Islam na may praktikal na pangangailangan at obligasyong relihiyoso na pahintulutan ang mga tao ng libro na magsagawa ng kanilang mga pananampalataya, magbayad ng buwis at pamahalaan ng kanilang mga panloob na gawain. Pinapayagan ito na magpatuloy ang paglalakbay sa Kristiyano kahit na sa ilalim ng iba't ibang mga regulasyon kaysa sa harap ng pagsakop sa Islam o sa panahon ng Crusader. Ang mga monasteryo at simbahan ay umiiral sa tabi ng mga moske at mga sinagoga ng mga Hudyo na bumubuo ng isang komplikadong mosaik ng buhay sa relihiyon. Ang simboryo ng Rak at Al-Aqsa Mosque ay nanatiling sentro ng debosyon ng Islam, ngunit ang mga site na banal sa mga Kristiyano tulad ng Church of the Holy Sepulchre at ang mga site na banal sa mga Hudyo tulad ng Western Wall ay patuloy na humawak ng napakalawak na kabuluhan para sa kani-kanilan. Mga pamayanan, ang panahon ng Mamluk ay nakakita ng makabuluhang pamumuhunan sa mga institusyong Islam at mga gusali sa Jerusalem. Higit na pinapahusay ang katayuan nito bilang isang pangunahing sentro ng relihiyon sa loob ng mundo ng Muslim. Ito ay nakita hindi lamang bilang isang gawa ng kabanalan sa Diyos, kundi pati na rin bilang isang pampulitikang pahayag na nagpapatibay sa soberanya ng Muslim sa lungsod laban sa likuran ng mga potensyal na banta ng Crusader at panloob na dinamikong pampulitika. Ang mga Ottoman,
na sumakop sa Jerusalem noong unang bahagi ng ika-16 na siglo ay nagpatuloy sa tradisyon na ito na tinitingnan ang kanilang sarili bilang mga tagapagtanggol ng mga banal na lungsod, kabilang ang Jerusalem. Nagpapatupad sila ng mga patakaran na naglalayong mapanatili ang katatagan at pamamahala ng magkakaibang mga pamayanang relihiyoso. Ito ay kasangkot sa mga komplikadong ayos para sa iingat at access sa mga ibinahaging banal na site, lalo na ang Church of the Holy Sepulchre, na humahantong sa pagtatatag ng kung ano ang naging kilala bilang status quo. Isang kasunduan na kumokontrol sa mga karapatan at responsibilidad sa iba't ibang mga denominasyon ng Kristiyano, na higit sa lahat ay nanatili sa lugar hanggang sa araw na ito. Ang mga pinuno ng Ottoman ay madalas na nagtatrabaho ng isang pragmatikong diskarte, binabalanse ang mga interes ng iba't ibang mga pangkat ng relihiyon, kabilang ang lumalagong populasyon ng mga Hudyo, na ang koneksyon sa lupain at lungsod ay lalong iginiit, lalo na sa huling bahagi ng ika-19 danas, iglo na hinimok ng isang malalim na makasaysayang pananampalataya na nakatali sa mga salaysay sa Biblia at ang pangako ng pagbabalik. Ang kwento ng Jerusalem ay isang malakas, komplikadong tapestry na pinagtagpi ng mga thread ng malalim na pananampalataya, kung saan ang mga tradisyon na nakaugat sa Biblia, ang buhay ni Hesukristo at ang debosyon sa Diyos ay nakipagtagpo para sa milenya na nagpapakita ng parehong walang katapo, sangkapangyarihan ng paniniwala ng tao at ang mga hamon ng pagkakaisa sa isang sagradong lupain. Isinasaalang-alang ang hindi paniwalang kasaysayan na ito, na minarkahan ng mga paghahabol na gaganapin ng may ganap na pananalig sa mga pananampalataya. Paano sa palagay mo ang pag-unawa sa mga malalim na makasaysayang layer ng pananampalataya sa Jerusalem ay tumutulong sa amin na mag-navigate ng mga katulad na pagiging komplikado sa mundo ngayon? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung nahanap mo ang paggalugad na ito na may pananaw, mangyaring mag-subscribe sa channel, buhayin ang mga abiso upang hindi mo makaligtaan ang hinaharap na malalim na sumisid sa mga manghang mga lugar ng kasaysayan, at tiyaking mahuli ang aming susunod na video habang uloy namin ang aming paglalakbay sa kasaysayan. Hanggang doon manatiling mausisa. Marco.